Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at manonood. Ako po ang inyong lingkod, Police Captain Sherry Vicente, at ito ang Pulis at Komunidad. Sa ngalan po ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa Direktor po ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augusto Salva, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group na si Police Brigadier General Vina Guzman. Magandang araw po sa ating lahat. Sa programang ito, ating pinagtitibay ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, inspirasyon, at mga programang nakakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Ngayong araw, makakasama natin ang isang organisasyong aktibong nagsusulong ng disaster preparedness, rescue operations, humanitarian assistance, at community support programs upang mapalakas ang kakayahan ng komunidad sa panahon ng sakuna at krisis. Kasama natin, walang iba kundi si Ms. RCD Pabon. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. President ng Public Assistance for Rescue, Disaster, and Support Service Foundation, International Incorporated o mas kilala bilang PARDS FII. At alamin natin ang kanilang mga programa, advokasya at mga hakbang upang makatulong sa pagbuo ng mas matatag, mas handa at mas ligtas na mga komunidad. Ma'am, magandang umaga muli sa iyo at malugod po namin kayong tinatanggap dito sa Pulis at Komunidad. Magandang umaga, ma'am. Yes po. Ma'am, kumusta naman po kayo ngayon? Mabuti naman po at nagpapasalamat dahil napaunlakan niyo po, nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na maimbita dito po sa inyong programa. Yes, ma'am. Ma'am, baka nais yung bumati sa ating mga tagapakinig at sa mga members po ng PARDS FII at syempre sa ating mga natutulungan sa komunidad. Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko lang po na batiin ang lahat ng PARDS FII, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa. At sumasaludo po ako sa inyo pong mga effort na ginagawa para sa ating samahan. Yes, ma'am. Magandang araw po sa iba't ibang bahagi ng mundo ng members, lalo po sa mga members po ng PARDS FII. Okay, ma'am. Ma'am, bilang paniwala po, maaari po ba tayong magpakilala at sabihin po natin kung anong tungkulin natin bilang presidente po ng PARDS FII? Ako po si Ms. RCD Maana Fabon, ang founding president ng Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services Foundation International Incorporated or PARDS FII. At ang tungkulin ko po ay pamunuan ang aming organisasyon at tiyakin na ipapatupad ang mga programa at mga proyekto para sa ating komunidad. Yes po. So ma'am, sa pagpapatupad din ng yung mga programa sa komunidad, maaari po ba din yung ikwento sa amin or magbigay ng konting informasyon, halimbawa kung ilang members na ba meron tayo sa PARDS FII at ilang chapters na? Ayan po. Ang PARDS FII po, sa ngayon po, ang active members po namin ay nasa 30,000 plus and binubuo po kami ng 300 chapters worldwide. So sa 300 Chapters. 300 chapters and 35,000 po na members, paano po natin na ibibigay itong public assistance po ng PARDS? Ano po yung mga pangunahing layunin na inyong organisasyon? Ayan. Bali po ang PARDS FII ay isang SEC-registered humanitarian and volunteer organization na tumutulong po sa larangan ng rescue, disaster response, public safety, community service at crime prevention, katuwang ang ating PNP at iba pa pong LGUs na nakakasakop sa aming mga chapters. Yes po. Yung pangunahing layunin pa lang po natin, talagang makikita na natin na hindi lamang ito for natural calamity. Yes, ma'am. Nandyan din po yung anti-criminality campaign natin. Yes, At the ma'am. same time, yung ating mga community relations like yung mga ating orientations sa schools, Yes, and trainings po. Kaya naman po, itong pagsisimula po ng PARDS FII, ano po yung naging inspirasyon natin upang maitatag to?
Ayan, nagsimula po ang PARDS taong 2006 at naging PARDS Foundation International taong 2013 para mas mapalawak pa po yung aming advocacy. Ito po, ang hangarin po nito ay makapagbigay ng libreng serbisyo at makatulong sa ating mga komunidad, partikular sa ating kapulisan, lalo na nga po doon sa kanilang campaign kontra krimen at illegal na droga. And syempre, nandyan din po ang PARDS FII para tumulong, lalo na sa panahon ng kalamidad at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ma'am, ano naman po ang pangunahing programa at serbisyo ng PARDS FII na binibigay sa publiko? Ayan, unang-una po yung community outreach program natin. Pumupunta po tayo sa mga home for the aged. Like last month po ata, kasama ng ating kapulisan, nasa Manila Boys Town po tayo at namahagi tayo ng mga ilang pangangailangan ng mga bata doon. Then meron din po tayong disaster response, then disaster response outreach, then environmental activities, then public safety advocacy, information drive, at suporta po sa PNP bilang PNP Force Multiplier. Ma'am, napakahalaga po talaga ng ugnayan sa komunidad sa pamamagitan po ng ating mga NGO at nakasuporta naman po ating mga kapulisan ng Philippine National Police. Kaya dito sa kahalagahan po, nabibigyan po natin ng komunidad ng importansya. Kaya Yes. sa pamamagitan ng mga gawain ito, bakit po mahalaga ang kahandaan ng komunidad pagdating po sa kalamidad at sakuna? Ayan, mahalaga po ang kaalaman dahil dito po nababawasan ang pinsala, napoprotektahan ang buhay at nalalaman kung ano yung mga dapat at mga hindi dapat gawin para makapaghanda tayo, lalo na po sa anumang sakuna. Yes po. Kaya naman po, bilang kahandaan po ng ating Yes, mga ma'am. kasamahan ng mamamayan po, paano po tayo nakakapagbigay ng tulong sa komunidad upang mapaghandaan po nila ang panahon ng emergency? Ayan po, bumababa po kami sa mga schools, sa mga barangays upang mag-conduct ng orientations, trainings, information drives, and yun po, nakikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa mga ating stakeholders. Makikita po natin na hindi lamang po sa kapulisan or sa PNP po kayo nagkakaroon ng coordination. Yes, So ma'am. even po sa LGUs, para merong pagtutulungan, sabi nga po nila, yung pagpapanatili ng kapayapaan at pagiging handa, hindi lamang po ito'y trabaho ng PARDS FII. Yes. Maging ang barangay at ang kapulisan, sama-sama po tayo nagtutulong-tulong para dito sa mga ganitong kahandaan, lalong-lalo na po itong mga panahon ng sakuna, sabi nga po na usong-uso sa ating mga Pilipino, ang bayanihan. Yes, So ma'am. yung hindi natin maalis sa ating puso na tayo tumulong. So kaya naman po itong mga disaster preparedness activities na isinasagawa po ng PARDS. Ano naman po yung naituturo po natin aside from sa orientation, nagkakaroon po ba tayo ng mga drills? Yes, ma'am. Nagkakaroon po ng mga seminars, trainings, first aid orientation, rescue orientation, evacuation drills, and community awareness. Yung mga pangunahing dapat gawin kapag may sakuna na nangyari. So, nagpo-provide po kami sa kanila ng mga impormasyon patungkol doon. Yes, ma'am. Doon lang sa pagbibigay niyo po ng information, kayo po ba yung nagpo-coordinate sa mga nurses natin, lalo sa first aid? Yung sa drill po ba tayo nagpo-coordinate sa AFP? Or paano po ninyo, sa members po ba ninyo na nanggagaling ang training? Or paano po yung inyong liaising para po maibigay itong ganitong klaseng seminar at training po sa eskwelahan? Ayan. Meron po kaming team, like rescue team, kung saan merong isang leader and may mga miyembro din po sila na pinag-aaral din po namin. Halimbawa po sa Red Cross, MDRRMO, ayan po. And then, kapag nagbibigay po sila ng lecture, lagi din po nilang kasama ang Red Cross, MMDA, kasama din po nila, and then yung ating mga LGUs na nangunguna pagdating sa pagtulong sa ating mga disaster awareness. Yes po. Makikita doon sa yung pagsasalaysay ngayong araw, makikita po natin ang sistema ng PARDS FII. Yes, ma'am. So, by team po ang inyong ginagawa. Yes, ma'am. So, meron for disaster, meron for anti-criminality. Yes, ma'am. So, napaka-organize po ng PARDS FII.
at talagang makikita ang planado kung anong klaseng tulong na bibigay sa komunidad. Kaya naman ma'am, itong mga tulong na ibinibigay natin sa mga organizations, lalong-lalo na po sa rescue and relief, that humanitarian operations, paano niyo po sila tinutulungan? Paano po tayo nagbababa ng tulong sa komunidad? Ayan po. Unang-una, nakikipag-ugnayan po tayo doon sa barangay kung ano po yung pangunahing pangangailangan po nila. Then saka po tayo nagpapadala kung ano man po yung tulong na kailangan nila sa lugar. Halimbawa po, bagyo, after ng bagyo, kailangan ng mga kababayan natin ng pangunahing tulong, mga pagkain, relief goods, nagpapadala po tayo sa ating mga kababayan doon. Yes po, talaga po, bababa sa ground for the assessment po. Yes, ma'am. Hindi po basta-basta rin tumutulong, bagkos inaaral po natin yung mga pinamimigay po natin. Yes, ma'am. At the same time, syempre, dapat under response and emergency situation talaga yung Yes, barangay na ma'am. bibigyan ng tulong ng parts FII. Okay. Ma'am, pwede po ba ninyong ikwento sa amin yung mga karanasan ninyo sa pagtulong with the Philippine National Police po and other local units po ng ating pamahalaan? Okay po. Dahil po sa pakikipagtulungan at magandang ugnayan ng PNP and our LGUs, mas napapabilis po at mas nagiging organisado ang pagsasagawa ng isang proyekto at isang programa sa isang komunidad. So maganda po talaga yung may magandang relationship between the PNP and the LGUs at doon po sa community kung saan ipapadala at ipapaabot yung tulong. Yes po. Ma'am, kitang-kita naman natin talaga yung pagpapanatili ng kapayapaan at pagbibigay ng katahimikan or katiwasayan sa lipunan or sa komunidad, ito'y dapat sama-samang pagtulong. Ito'y isang cooperated na trabaho. Yes, ma'am. Kumbaga, hindi lamang sa parts FII, maging sa police din tumutulong and dun sa barangay. So, Yes, ma'am. lahat po ito ay na-organize po through our NGOs sa parts FII. Kaya naman ma'am, sa dami po ng tagumpay na ibinahagi ninyo sa amin kanina, ano po yung mga ilang kwento po na masasabi nating successful pagdating naman po sa rescue o disaster response? Ayan. Sa paglipas po ng maraming taon, 13 years na po ang PARDS FII, napakarami na pong natulungan, libong beneficiaries na ang nakatanggap ng tulong, hindi lamang po mga pagkain, mga material na pangangailangan upang sila'y makabangon muli, kundi yun pong pag-asa at malasakit. Yun po talaga yung isa sa pinaka na ibabahagi natin sa ating mga kababayan. And halimbawa po, yung sa Cebu na nangyari, marami pong mga kababayan natin ang nawalan ng tahanan. So ang mga miyembro po namin ay nag-share para kahit paano, pambili man lang nila ng mga bubong, ng mga kung ano man yung material na kailangan para makapagbuo ulit sila ng panibagong bahay. Yes. So yun po yung mga ilan sa mga naibigay ng tulong ng PARDS FII. Very recent lang po yung nangyari sa Cebu. Sa Cebu and Negros Sa po. Negros. Talaga naman kung hindi natin masasabi na kung kailan hindi nagbibiro ang tadhana kapag nagbuhos ang kalamidad, talagang hindi Yes, ka lang ma'am. dapat handa. Even yung mga kapwa nating Pilipino, pinaghahandaan din po yan sa Yes, ma'am. pagpagitan po ng pagtulong. Kaya naman po, ano po yung mga pangunahing accomplishments po natin this year na pwede po natin i-share sa ating mga manonood? Yan. This year po, siguro ang isa sa mga major accomplishment ng PARDS FII, sa kabila ng hirap ng buhay, sa kabila ng maraming pagsubok, na natili pong mas maging matatag, mas lumago, mas dumami ang PARDS FII. Kasi po yun yung goal namin, mas mapalawak pa para mas marami pa po kaming maabutan ng tulong, hindi lamang po dito sa NCR, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng bansa. And pangalawa po, yung patuloy na accreditation namin sa PNP, na kinikilala po kami bilang PNP Force Multiplier or Advocacy Support Group. So, isang major accomplishment para sa amin po yun kasi mahirap po na pagkatiwalaan ng isang ahensya na kagaya ng ating kapulisan. Kaya sobrang nagpapasalamat din po kami doon. And sa libo-libo naming mga natulungan ng mga beneficiaries, yung
nagpapasalamat po sila dahil kahit paano nabigyan namin sila ng pag-asa at maramdaman nila na may nagmamalasakit po sa kanila. Major accomplishment po sa amin yun. Yung pasasalamat at makita yung mga ngiti sa kanilang mga mukha. Yes po. Napakaganda po ng inyong binahagi regarding po sa accomplishments po. Lalong-lalo na po yung sa binanggit ninyo na yung strength within the group po. Yes. Kaya nga sabi nga po, patuloy po ang paglanggo ng Parts FII. Ibig sabihin, mas maraming matutulungan. Opo, So ma'am. kapag sabi nga nila, we cannot give what we don't have. Yes, ma'am. If we are full inside, mas marami tayong maibibigay na tulong. Kumbaga, Yes, sabi nga nila, eto, kailangan natin panatilihing malakas ang organisasyon upang mas madami tayong matulungan at mapakabot ang ating mga tulong sa Yes, kanila. ma'am. Kaya lang sa dami ng na tulungan ninyo nitong taong na to, may mga nais ko ba rin kayong ibahaging kwento, yung mga success stories po ng pamilyang apektuhan na nasalanta, kumusta na sila ngayon after po ninyo matulungan? Ayan po, dun po sa mga ilang kababayan natin na nabigyan namin ng tahanan, nabigyan namin ng panimulang pangkabuhayan. So, isa po yun, ilan lang po yun sa mga successful stories na maibabahagi namin sa ating mga kababayan. And then po yung, bukod po doon, namamahagi din po ang Parts FII ng mga laptop para sa bilang educational support sa ating mga kabataan na nais na makapag-aral. Po. Kaya po, hindi lang po force multiplier ang Parts FII, kundi nagbibigay ng assistance in times of, ito nga po, yung panahon ng kahirapan, at lalong-lalo na po, hindi po nakakalimutan ang pagbibigay tulong sa mga kabataan when it comes to education. Yes, ma'am. So yung suporta po ng Parts, isa po ito sa kanilang mga pangunahing layunin na makapagbigay ng assistance sa mga naghihirapan sa buhay, lalong-lalo na sa mga estudyanteng nais makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Kaya naman po, sa dami po ng ating mga nabigyang tulong, Yes, ma'am. hindi naman lahat yun ay puro tuwa. So may mga pinagdaanan po tayo, Apo, mga ma'am. hamon, may mga challenges na nakaharap po bilang isang volunteer. Ano naman po yung mga naging hamon ninyo sa buhay? Okay, ang isa po sa pinakamatinding hamon, hindi lang siguro sa aming samahan or organization, siguro po ito ay para rin sa pangkalahatan, yung kakulangan sa pondo, kakulangan sa kagamitan. Pero bagamat kapos sa mga sa financial, nagsasama-sama pa rin ang lahat ng mga miyembro para makatulong po sa ating mga kababayan. Kasi lagi namin sinasabi, together we can do more, together we can help more. Sa pinagsama-samang tulong, wala po talagang imposible, ma'am. Lalo na kapag guided by our Almighty God. Yes po. Talaga naman po, talaga, in numbers there's strength. Yes, So, ma'am. kahit gaano mang kaliit ang iyong Strength. maibigay basta pinagsama-sama, talagang Totoo. aabot ang tulong kung saan ito, kung kanino man ito maitatadhana. Yes, ma'am. Kaya Tama naman po. po, dahil sa magaganda po nating plataforma sa Parts FII, maaari po tayong maghikayat ng ating members na nais sumali po sa Parts FII. Ayan po inaanyayahan po namin ang lahat na maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan ng volunteerism at aktibong pakikilahok sa mga community programs na isinasagawa hindi lamang po ng kapulisan, kundi ng ating mga barangay level. So, basta sama-sama, kayang-kaya po nating lahat. And patuloy lang po tayong maglingkod sa ating bayan at sa ating kapwa. May mga requirement po ba kayo in case na may gusto po maging member po ng Parts FII? May mga proseso po ba tayong dapat pagdaanan para maging member po ng Parts FII? Kung nais niyo pong maging bahagi ng Parts FII, kinakailangan niyo lamang po na magbigay ng kahit paano'y oras para sa ating pagtulong sa iba, and may malinis po na record sa inyo pong community, and talaga pong mula sa puso yung ating pagtulong sa kapwa. So, yun, ma'am. Anyone po ay welcome sa Parts FII basta willing kang tumulong, handang magsakripisyo para sa ating bayan. Yes po. Talaga naman po itong pagsasakripisyo na to, hindi lang naman po yung nag-end sa sacrifice. Yes, ma'am. Talagang masaya naman po talaga ang tumulong. Ibang grasya ang binibigay ni Lord kapag tayo nakakatulong sa atin.
Yes, ma'am. Kaya naman, ma'am, sa inyong pananaw, paano po natin mapapalakas ang coordination sa community, sa NGOs, sa LGUs, at sa iba't ibang law enforcement agency na itong panahon ng sakuna, lalong-lalo na ito, papasok na po ang panahon ng Yes, tag-ulan. Okay. Siguro po mas mapapalakas pa natin ang magandang ugnayan between the PNP, LGUs, and other sectors sa pamamagitan po ng regular communication at maayos na pagpaplano at patuloy na trainings and seminars. And ang pinaka-importante din po sa lahat ay yung pagkakaisa ng lahat ng sektor dahil wala naman po tayong ibang layunin kundi ang makatulong sa ating mga kababayan. So yun ma'am, sana po ay patuloy yung magandang communication kasi kapag nawala yung communication, mahirap mag-respond or tumulong sa mga nangangailangan nating kababayan. Yes po. Ma'am, ano naman po ang mga susunod nating proyekto or mga programa para sa publiko na aabangan ng ating publiko? Ayan. Mas marami pa po sanang disaster preparedness trainings, outreach programs, environmental protection or projects like clean up drive, tree planting, at iba pa pong mga community services like yung mga optical mission, medical mission, gift giving, and syempre po yung pagpapalawak din po ng aming chapter para kahit saan man may humingi ng tulong, meron pong PARDS FII na maghahandog nito para sa inyo. Kaya ma'am, bilang pagtatapos, ano po ang nais ninyong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan at kahandaan ng pagkakaisa or pagtutulungan po sa panahon ng kalamidad? Ayan, ma'am. Ang kahandaan, pagkakaisa at pagtutulungan ang susi sa ligtas at matatag na komunidad. Sama-sama po tayong maglingkod at mahalin po ang ating kapwa at ipagpatuloy natin ang paglilingkod ng voluntaryo para sa ating bayan. Maraming salamat po. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa Pulis at Komunidad. Marami po kaming natutunan at ito pala ang PARDS FII, hindi lang siya force multiplier when it comes to anti-criminality. Nandiyan din po siya para po sa mga panahon ng sakuna o tinatawag natin ng natural calamities. At higit po sa lahat, kami po dito sa PICAG, nagpapasalamat po sa inyong tulong at suporta upang mapagpatuloy po natin ang ugnayan sa komunidad. Maraming salamat po kay Ms. R.C. Pabon, President po ng Public Assistance for Rescue, Disaster, and Support Service Foundation International Incorporated sa pagbabahagi ng kanilang mga programa at advokasya na naglalayong mapalakas sa kahandaan at katatagan ng ating mga komunidad. Mga kababayan, pinakita ng ating panauhin na sa panahon ng kalamidad at krisis, ang pagkakaisa, kahandaan, at malasakit sa kapwa ang pinakamahalagang sandata upang malampasan ang anumang pagsubok. Patuloy nating suportahan ang mga programang nagtataguyod ng disaster preparedness, public safety at community resilience. Sama-sama nating maitayo ang mas ligtas at mas matatag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Muli, ako po si Police Captain Cherry Vicente at ito ang inyong programang Pulis at Komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at mararamdaman.